Alleluia, Alleluia. Birheng Maria, mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito sa isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon ang mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan. Hindi ko alam ang dating sa inyo, ano? Pero sa akin, ang tanong ng Panginoon kay Adan sa unang pagbasa na saan ka naroon ay tila salaming basag na sumusugat sa aking konsyensya bilang isang makasalanan. Tanong na maaari ding nagsusumigaw sa kalooban ng mahal na Birheng Maria habang matatag siyang nakatayo sa tabi ng krus. Nasaan na sila? Yaong mga nagsasabing susunod sa kanyang anak hanggang kamatayan. Nasaan tayo? Sa tuwing paulit-ulit na ipinapako natin sa krus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, sa tuwing itinatanggi nating kilala natin siya, pag tayo ay nasusukol o nagigipit at may nasisilip na madaling lusutan.
Nasaan tayo? Sa tuwing tinatalikdan natin siya, dahil akala natin kaya na nating mag-isa, at marunong naman tayo't matatalino. Sino o alin ang sinisisi natin pag inuukil-kil na ang ating konsyensya kung bakit natin ginawa iyon? Ang ahas ba? Ang Eva ba? O ang iba ba? Siyempre, kasalanan nilang lahat yun. Maliban sa atin. E di tatakas na lang tayo sa hardin ng Eden at i-enjoy ang ating exile. Kaiba sa hardin ng Eden, ang piniling hindi takasan ng mahal na Birheng Maria ay ang bundok ng mga bungo o Golgota. Dito niya matapang na isinapuso ang lahat ng kanyang nasaksihan. Ang injustice ng mob rule at mentality. Yung mob rule o crowd mentality ng mga taong sumigaw na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Isinapuso niya ang cruelty, ang kalupitan ng spineless ruler na si Poncio Pilato. Parang walang gulugod, walang nakitang sala, ipinasa ang desisyon sa crowd o sa karamihang tao. Naghugas pa ng kamay na anuman ang gawin ninyo sa taong ito ay hindi ko kasalanan. Yun ang kanyang cruelty. Isinalba pa niya ang kanyang sarili sa sinapit ni Jesus Nazareno sa kanya mismong mga kamay. Isinapuso ng mahal na Birheng Maria ang lupit ng pagkakanulo ni Judas Iscariote at ang pagtatatwa ni Simon Pedro, sarili niyang mga kasama. Isinapuso niya ang complacency ng sariling mga kaibigan na kanya-kanyang tago sa takot na rin nasapitin nila ang sinapit ng mahal na poong Jesus Nazareno. Isinapuso niya ang halos pagtatagumpay ng kadiliman. Pero dito rin po niya nakita ang triumph ng walang hanggang awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Dito niya nasaksihan ang kadakilaan ng pag-aalay ng sarili para sa mga mahal sa buhay. Dito niya ibinigay ang kanyang ultimate fiat. Hindi niya hinadlangan ang pagsasakatuparan ng pangarap ng amang katubusan para sa ating lahat. Mga hulugan man ito ng ultimate sacrifice ng kanyang anak at ultimate sacrifice din sa kanyang bahagi bilang ina. Yun daw ang pinakamasakit sa isang ina, ang makita ang kamatayan ng kanyang anak. Ang pagsilang ng sambayan ng ipinagdiwang natin kahapon ay hindi nagkaroon ng kaganapan ng walang pangs of birth o hapdi ng sinugatang puso ng isang ina, ng mahal na Birheng Maria. Sa mga balikat niya nakatungtong ang ating selebrasyon. Sa
Sa mga luha niya nadilig ang pag-usbong ng simbahan, ang esposa ng kanyang anak. At tayo bilang simbahan, ang kanyang manugang. Hindi ba? Alam nyo, kagabi ko lang ito naisip habang nagtatype nitong pagninilay natin ngayon. Siya ang ating biyanan. Dahil ang simbahan, ang esposa ng mahal na pong Jesus Nazareno. And I am wondering kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nade-develop ang spirituality ito hinggil sa mahal na Birheng Maria bilang ating biyanan at tayo bilang kanyang manugang. Marahil ay dahil ang spirituality mismo ay napakabata pa. Ni wala pang dalubhasaan o pamantasan, pag-aari man o hindi ng simbahan dito sa atin sa Pilipinas na nag-o-offer ng ganitong kurso. Masters in Spirituality o Doctorate in Spirituality, wala. Anyway, hindi naman siya lamang ang natira doon sa tabi ng krus. Naroon din ang asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena at ang minamahal na alagad. So, paano natin nakikita ang ating sarili kung papasok tayo sa eksena doon sa Golgota? Kung i-imagine natin na naroon tayo, saan tayo naroroon? Kasama rin kaya tayo ng mahal na Birhen na matatag na nakatayo sa tabi ng krus? Tayo kaya ang minamahal na alagad? Tayo kaya si Maria Magdalena? O ang asawa ni Cleophas? O tayo yung mga nanago sa takot na mangyari din sa atin ang nangyayari sa mahal na pong Jesus Nazareno? Paano po kaya natin nakikita sa ating buhay at nasa salamin ang pananalig na ipinakita ng mga babaeng ito, ng mga Mariyang ito, at ng beloved disciple? Ang tunay na pagsunod po kasi sa mahal na pong Jesus Nazareno ay ang konkretong pagsasabuhay ng buhay Kristiyano. Yung hindi lutang, yung hindi para kang ipinaghehele sa ulap na pagka-Kristiyano. Yung hindi lamang kilalanin siya at sundan ng kanyang mga yapak, kundi ang yakapin din ang sari-sarili nating mga krus at tumindig ng matatag sa krus ng ating kapwa na nababayubay na ating nasasaksihan. Wala tayong magawa. Magwawala ba tayo habang kinocrucify ang ating kapwa na sa tingin natin ay inosente naman, hindi niya deserve? O isa sa puso nating lahat at hindi magsusukli ng suklam sa tinatanggap nating suklam? Bukod sa pagyakap sa sarili nating mga krus, minamahal kong mga kapatid,
Konkreto rin nating maisasabuhay ang ating pagiging mga Kristiyano sa pamamagitan ng pakikilahok natin sa tuwaman o lungkot na pinagdaraanan ng bawat isa na bumubuo ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin, walang pinipili, walang itinatangi. Ang nagdurusa man o ang nagse-celebrate man ay hindi mo kilala. Ang makigalak at makidama sa kanyang kalungkutan ay pakikiisa bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. Palakasinawa tayo ng banal na Eucharistia para isaloob ang lahat ng nasasaksihan natin sa ating sarili, sa ating paligid, at hindi magsukli ng kapareho. Pag-isahinawa tayo ng Espiritu Santo sa dakilang simulaing ito, siya na naroroon na noon pa mang una.